Henesis Kabanatang 43. At ang kagutom ay mahigpit sa lupain. At nangyari nang makain na nila ang trigong kanilang dinala mula sa Ehipto, na sinabi sa kanila ng kanilang ama, "Kayo'y pumaroong muli, ibilin niyo tayo ng kaunting pagkain." At si Judah ay nagsalita sa kanya, na sinasabi, "Ipinahayag sa aming mahigpit ng lalaking yaon," na sinasabi, "Hindi ninyo makikita ang aking muka, maliban na ipagsama ninyo ang inyong kapatid. Kung pasasamahin mo sa amin ang aming kapatid, ay bababa kami, at ibibili ka namin ng pagkain. Datapwat kung hindi mo paparoroonin, ay hindi kami bababa. Sapagkat sinabi sa amin ng lalaking yaon, hindi ninyo makikita ang aking muka, malibang kasama ninyo ang inyong kapatid." At sinabi ni Israel, "Bakit ninyo ako ginawa ng masama, na inyong sinabi sa lalaki na mayroon pa kayong ibang kapatid?" At kanilang sinabi, "Tinanong kami ng buong siyasat, tungkol sa amin at tungkol sa aming kamag-anakan, na sinasabi, buhay pa ba ang inyong ama? May iba pa ba kayong kapatid?" At isinaysay namin sa kanya ayon sa mga salitang ito. Saan namin malalaman? Kanyang sasabihin, "Ibaba ninyo rito ang inyong kapatid." At sinabi ni Judah kay Israel na kanyang ama, "Pasamahin mo sa akin ang bata, at kami ay magsisitindig at magsisiyaon, upang tayo mabuhay at huwag mamatay, kami at ikaw at gayon din ang aming mga bata." Ako ang mananagot sa kanya. Sa aking kamay hahanapin mo siya. Kung hindi ko ibalik sa iyo, at ilagay sa harap mo, ay pasanin ko ang sala magpakailan paman. Sapagkat kung hindi tayo nagluwat, ay nakapagbalik na kaming makalawa. At sinabi sa kanila ng kanilang amang si Israel, "Kung gayon, ngayon gawin ninyo ito. Magdala kayo sa inyong bayong ng mga piling bunga ng lupain, at dalhan ninyo ang lalaking yaon ng kaloob, ng kaunting balsalmo at kaunting pulot, pabango at mira, mga pili at almendras. At magdala kayo ng ibayong halaga ng salapi sa inyong kamay. At ang salaping nabalik sa labi ng inyong mga bayong ay dalhin ninyo muli sa inyong kamay. Marahil ay kalituhan. Dalhin din ninyo ang inyong kapatid, at magtindig kayo at pumaroon kayong muli sa lalaking yaon. At pagkalooban nawa kayo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat ng kaawaan sa harap ng lalaking yaon, upang isauli sa inyo ang inyong isang kapatid at si Benjamin. At kung mawalan ako ng mga anak, ay mawalan ako." At dinala ng mga lalaki ang kaloob na yaon, at ibayong halaga ng salapi ang dinala sa kanilang kamay, at si Benjamin. At nagsipagtindig at nagsibaba sa Ehipto, at nagsiharap kay Jose. At nang makita ni Jose si Benjamin na kasama nila, ay sinabi niya sa katiwala ng kanyang bahay, "Dalhin mo ang mga lalaking iyan sa bahay, at magpatay ka ng mga hayop, at ihanda mo, sapagkat ang mga lalaking iyan ay magsisipa ng haling kasama ko." At ginawa ng lalaki
ang ayon sa iniutos sa kanya ni Jose, at dinala ng katiwala ang mga lalaking yaon sa bahay ni Jose. At ang mga lalaki ay nangatakot, sapagkat sila'y dinala sa bahay ni Jose. Kanilang sinabi, dahil sa salaping isinauli sa ating mga bayong ng una, ay dinala tayo rito, upang hanapan tayo ng dahilan, at tayo ibagsak niya, at tayo ariin niyang mga alipin, at pati ng ating mga asno. At sila'y nagsilapit sa katiwala ng bahay ni Jose, at kinausap nila sa pintuan ng bahay. At sinabi nila, O Panginoon ko, tunay na kami ay bumaba ng una na bumili ng pagkain. At nangyari, nang dumating kami sa tuluyan, na binuksan namin ang aming mga bayong, at narito, ang salapi ng bawat isa sa amin ay nasa labi ng kani-kanyang bayong. Ang salapi namin sa tunay na timbang. At aming muling dinala sa aming kamay. At nagdala kami ng ibang salapi sa aming kamay upang ibili ng pagkain. Hindi namin nalalaman kung sino ang naglagay ng aming salapi sa aming mga bayong. At kanyang sinabi, Mapayapa kayo. Huwag kayong matakot. Ang Diyos ninyo at ang Diyos ng inyong Ama ang nagbigay sa inyo ng kayamanang natatago sa inyong mga bayong. Tinanggap ko ang inyong salapi at inilabas si Simeon sa kanila. At dinala ng katiwala ang mga lalaki sa bahay ni Jose, at sila'y binigyan ng tubig, at nangaghugas ng kanilang mga paa, at binigyan ng pagkain ang kanilang mga asno. At kanilang inihanda ang kaloob sa pagdating ni Jose sa tanghali, sapagkat kanilang narinig na doon sila magsisikain ng tinapay. At nang dumating si Jose sa bahay, ay dinala nila sa kanya sa loob ng bahay ang kaloob na nasa kanilang kamay. At sila'y nagpatira pa sa harap niya. At sila'y kanyang tinanong tungkol sa kanilang kalagayan. At sinabi, Wala bang sakit ang inyong ama? Ang matanda na inyong sinalita, buhay pa ba? Ang kanilang sinabi, Walang sakit ang iyong lingkod na aming ama. Buhay pa. At sila'y nagsiyukod at nagsigalang. At itiningin niya ang kanyang mga mata at nakita si Benjamin na kapatid niya, na anak ng kanyang ina. At sinabi, Ito ba ang inyong kapatid na bunso na inyong sinalita sa akin? At kanilang sinabi, Pagpalain ka nawa ng Diyos, anak ko. At nagmadali si Jose, sapagkat nagniningas ang kanyang loob dahil sa kanyang kapatid. At humanap ng dakong maiiyakan, at pumasok sa kanyang silid, at umiyak doon. At siya'y naghilamos at lumabas. Nagpigil ng loob at nagsabi, Magsikain kayo ng tinapay. At kanilang hinainan siyang bukod, at silang bukod. At ang mga Ehipsyo na kumakain kasama niya ay bukod, sapagkat ang mga taga-Ehipsyo ay hindi makakakain kasalo ng mga Hebreyo, sapagkat kasuklam-suklam ito sa mga Ehipsyo. At sila'y nagsiupo sa harap niya, ang panganay ayon sa kanyang pagkapanganay,
at ang bunso ayon sa kanyang pagkabunso. At ang mga lalaki ay nangamamangha na nangagtitinginan. At sila'y idinampot ni Jose sa harap niya ng mga ulam. Datapwat ang ulam ni Benjamin ay humihigit kaysa mga bahagi ng alinman sa kanila ng makalima. At nangainuman at nakikipagtuwa sa kanya.